Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 43 mga armas ng NPA isinuko sa Bukidnon. Bahagi ng isang tulay sa Bagabag, Nueva Vizcaya, bumigay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pagdalo at kooperasyon sa ICI probe, tiniyak ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 32 dating mga rebelde ang voluntaryong nagsuko ng 43 mga armas sa ginanap na ceremonial turnover sa Bukidnon Police Provincial Office sa Camp Captain Ramon Onahon sa Malaybalay City, Bukidnon, Kamakalawa. Ang nasabing pagtitipon ay pinangunahan mismo ng Bukidnon Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP Committee kasama ang DILG Bukidnon, mga militar at pulisya. Ayon sa report, ang mga isinukong matataas na kalibre ng armas ay mula sa mga dating combatant na nasa pangangalaga ngayon ng 4 na Army battalions sa lugar. Binigyang diin naman ng DILG Bukidnon na ang pagsuko sa mga armas ay patunay lamang sa kagustuhan ng mga dating rebelde na tuluyan ng talikuran ang komunistang kilusan at mamuhay ng payapa katuwang ang pamahalaan. Bumigay ang isang bahagi ng tulay sa Purok 7, Baretbet, Bagabag, Nueva Vizcaya dahil sa patuloy na pag-ulan nitong madaling araw ng Huwebes, November 27. Ayon sa mga residente sa lugar, alauna ng madaling araw nang makarinig sila ng pagbagsak sa bahagi ng Don Mariano Bridge na nasa 8 metro ang haba. Posible umanong lumambot ang lupa sa pundasyon ng tulay dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar dahilan upang bumigay ito. Dahil dito, tanging mga motorsiklo lang ang maaaring itawid sa tulay dahil sa inilagay na pansamantalang kahoy habang kailangan pang umikot sa katabing munisipalidad ang 4 wheels na sasakyan para makatawid sa nasabing bayan. Agad namang nagtungo ang mga kawani ng LGU Bagabag at kanilang MDRRMO upang mag-inspeksyon sa nasirang tulay. Tiniyak ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang buong kooperasyon niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa liham niya kay ICI Chair Andres Reyes Jr. noong November 26, sinabi ni Marcos na handa siyang humarap anumang oras upang linawin ang mga issue. Ito'y matapos akusahan ni dating ako Bicol Representative Zaldico ang kongresista ng bilyong-bilyong insertions sa pambansang budget, paratang na mariing itinanggi ni Marcos na iginiit na bahagi lamang ito ng pagsisikap niko na iwasan ng pananagutan. Kamakailan, inirekomenda ng ICI ang pagsasampa ng kaso laban sa 8 dati at incumbent na mga mambabatas o tinawag na contractors na konektado sa mga contractor ng DPWH na sina dating Representative Elizalde Zaldico, Edwin Guardiola, James Ang Jr., Journey Jet Nisay, Agustina Pancho, Joseph Lara, Noel Rivera at Francisco Matugas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.